ito po ang brother natin na kung saan meron po siyang karamdaman sa Pilipinas. Noong sinend niya sa akin ang video kagabi at napanood ko nga, wallahi talagang napatulong luha ko kasi alam ko na meron siyang karamdaman, halos hindi makatayo, nakahiga lang, pero nasusubaybayan niya ang mga pag-aaral natin. Maging noon pa na mga naunang pag-aaral natin, pag-aaral sa tauhid, sa fiqh, sa salah, sa wudu, sa pagbabasa ng Quran, halos lahat po nasasabayan niya. At kaya nga po nung marinig ko ang video niya kagabi, talagang tumulo yung luha ko kasi sabi ko, mashallah, yung brother na ito kahit siya may karamdaman, pero nagsusumikap siyang mag-aral sa Islam. Kaya sana sa mga kapatid natin, sana po ay, since ito ay libre naman, walang bayad, inshallah po ay i-share natin sa ating mga kapatiran na talagang gustong matuto pa, at nawa ay gantimpalaan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ko to in-announce sa live natin kasi po talagang sobrang natutuwa ako na meron tayong kapatid na kagaya niya na talagang nagsusumikap kahit siya may karamdaman. So isang balik Islam din po siya. So kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hinihiling ko din po para sa ating lahat na isama natin siya sa ating mga dua sa agarang paggaling niya sa kanyang nararamdaman, at nawa ay ipadali sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aaral sa kabila ng kanyang karamdaman. So maraming salamat po sa inyong lahat, at payo ko din sa brother na inshallah po ay habang may buhay ay hindi po siya mawala ng pag-asa. Magpatuloy lamang siya sumamba sa Allah, magtiwala sa Allah, okay, at manalangin sa Allah sa kanyang paggaling, inshallah. So inshallah po ipagpatuloy po natin ang ating nasimulang aralin. Ayan. So nakuha nga po natin kahapon, okay, nung Huwebes pala nakuha natin ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad. Okay? Ano pa may nakuha natin kahapon? Zay. Hanggang kailan natin? Zay? Hanggang zay. Okay. So ilan na lahat yung nakuha natin? Labing 5, 13. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra. 10. Zay, sin, at saka shin. 13 pa lang nakuha natin. Alhamdulillah. Okay, so review po natin. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, at saka shin. Ano kuha natin yung sad at saka yung dad? Sad at saka yung dad. So 15 pala, tama, 15 ang nakuha natin. So sana po ay meron nang naka-memorize ng mga letra na nakuha natin. So isa na doon si brother, mashallah, nakabisado na nga niya ang buong letters natin, yung 28 letters. So sana po umaasa ako na pag matapos natin to ang 28 letters ay makabisado na rin ng ating mga viewers na talagang gustong makabasa ng Arabic, kasi ito po talagang pinaka-pundasyon para makabisado natin para makabasa tayo ng Quran, inshallah. So kung kaya ay inshallah ipagpatuloy po natin ayan ang ating pag-aaral. Ayan.
So, nakuha po natin kahapon ang sad at saka yung dad, yung huli. Okay, uulitin ko po, nabanggit natin kahapon na may mga letra na kung saan palagi po silang nasa ibabaw ng linya. Okay, ano nga yung mga letra na sa ibabaw ng linya? Alif, ba, ta, tha, dal, zal. Okay? Ayun lang. O yun lang. Tapos yung mga letra na minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ay jim, ha, kha, okay? Sin, shin, sad, dad. Yung ra at saka yung zay ay sila po ay kabilang sa mga letra na palaging bumababa. Okay, palaging bumababa. Yun po ang mga letra na nakuha natin. At yung mga letra naman na hindi pwedeng dugtungan ay ano-ano yung mga yon? Una, alif, dal, zal, ra, zay. Okay? So sana po inailista po natin yon. Okay, pagpatuloy po natin. Ang next letter po natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na ta. Okay? Ta. So itong letrang ito, ang kaniyang itsura po ay yung parang letter B. Parang letter B siya. Yan kung mapapansin nyo ano. Okay? At ang tawag sa kanya ay ta. Okay, para po makuha po natin ang tamang pagbigkas niya ay kinakailangan ibilog po natin yung ating bunganga, hindi ta. Kasi yung ta, yung buka kanina, yung alif, ba, ta, ganon. Pero ito po ay ta. So ta, kailangan bilog yung ano, yung ating bunganga. Sabi nila ito yung ano, ito yung letra na ano na Ilonggo daw. Kasi bakit to? To. Okay. Po. Okay. Ito yung nasa Suratul Fatiha. Binanggit sa Suratul Fatiha, ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Okay, hindi siratal ha, hindi siratal. Siratal mustaqim. Okay? So ito po 'yon. Kaya kinakailangan ay inshallah po pala pag natapos natin tong 28 letters ay may ginawa ulit ako na panibagong slides, PowerPoint na kung saan ano lang special lang sa mga vowels. Para ma-review natin ulit yung mga vowels, yung halimbawa a, i, u, babi, butati, tu, tha, thi, thu, ganon. Inshallah po para ma-review natin yon para mahasa tayo. At inshallah po ay gagawa din ako ng mga slides na ikumpara natin ang dalawang letra o di kaya mga tatlong letra na halos magkakapareha sila ng tunog. At pag-iwalay natin yun inshallah. Halimbawa, yung ta at saka yung ito, yung ta at saka yung to. Ayan, kasi para po makuha natin. Inshallah. Okay, ang letrang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Ayan. Dahil bakit? Kasi maging siya ay nasa unahan, sa gitna at saka sa ulihan, ay nananatili siya sa ibabaw ng linya, hindi siya bumababa. Hindi kagaya ng ibang mga letra na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Okay? So, ang letrang ito ay kabilang po siya, pakilista nyo po kabilang po siya sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya, kahit saan mo siya ilagay. Nasa ibabaw. Oo, nasa ibabaw palagi. Okay. At ang vowels nito, kung makita natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng to. Okay? To. Kapag sa ilalim, ti. Okay? Kapag ganito naman, ay tu. Okay? Basahin natin. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Mashallah. At ang letrang ito, ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay kagaya po nito mismo yung nakapula.
Ayan, yung mismong nakapula, ito po. Ayan. So, halos walang nabago sa kanyang itsura. Hindi kagaya ng ibang letra na noong pumasok sila sa sentence ay talagang nagbago ang kanilang itsura. Kasi minsan, yung ulo na lang yung naiwan, yung buntot nawala. Ito naman ay talagang buo pa rin siya. Okay, buo pa rin siya. Nakagaya ng kanyang original na pagkakasulat. At kung babasahin po natin ito, kasama ang letrang ito ay babasahin natin ng tabakha. Okay, tabakha na ang ibig sabihin ay nagluto. Okay, nagluto. Okay, karagdagang ano po yan? Karagdagang vocabulary words sa ating mga viewers. Okay. At ang itsura po niya sa gitna ay ganun pa rin. Ay hindi siya nagbago. Okay? Hindi siya nagbago. At dito, ang vowel niya dito ay sukun. Ano ulit yung sukun? Yung patay na letra. Patay na letra o di kayong silent letters. Na kung babasahin natin to kasama ang letrang ito, yatbukhu. Yatbukhu. Okay? Ibig sabihin, nagluluto. Tabakha yatbukhu. Okay, nagluto, nagluluto. Okay. Sinulid. At ang kanyang itsura, in-apply yung ura, sa hulihan, ayan, ganun pa rin. Ayan, ganun pa rin itsura niya. Okay? At ang vowel po niya dito ay, ano tawag dito bro? Tanwin. Okay, tanwin ang tawag dyan. O, kasi yung tanwin kasi tatlong klase yun eh. An, in, on. Kaya lang ito, dalawang dhamma. So, ito ay dhammatain. Dhammatain, pero tanwin siya. Okay. At kung babasahin po natin, kasama ang ta ay khaytun. Okay, khaytun. Ang ibig sabihin ay yung sinulid. Ayan. Okay, so, ay nakalimutan ko pala, insyaallah, biiznillah, isasama ko rin pala yung doon sa may vowels, yung a, i, u lang, yung kung paano natin isulat ang letra. Okay, insyaallah, kung paano natin isulat ang letra. Maggagawa ako ng guidelines, insyaallah. Kasi kung halimbawa nito, paano mo siya isulat? Saan ka magsisimula? Dito o dito? Sa taas. Ha? Hindi. Dito ka magsimula. Ganyan. Tapos ito. Ganon. Inshallah, bidnillah. Okay. Ang letrang ito ay ta. Okay. Next letter po natin ay yung tinatawag na va. Va. Okay. Ito naman parang kasi ito, transliteration lang kasi ito, hindi talaga natin masabi na yun talaga yung pinaka-exactong pangalan niya. I mean, yung yung letter na ginagamit natin. Kasi ang tunog niya ay the. Okay, parang dhal siya, parang dhal. Kaya lang, yung dhal kasi buka, nakabuka yung bunganga. Yung ito naman ay nakasarado, medyo pabilog din ang ating bunganga. Halimbawa, the. Ayan. At ang itsura po nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kagaya rin po ng ta. Kaya lang ito mayroong isang tuldok sa ibabaw. Yung ta, yan, walang tuldok, plain lang siya. Ang dha ay mayroong isang tuldok sa ibabaw. So pares din po ang kanilang itsura. At ang letrang ito ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Okay, nakagaya ng ta. Ayan. Ngunit may tuldok lamang siya. At kung ipasok po natin, i-apply po natin ang mga vowels nito, halimbawa pag nakita natin ang isang guhit sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng the. Okay, the. Kapag sa ilalim, the. Okay. At kapag ganito naman, dhamma ay the. Okay, the, the. The. Ayan. Okay? At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan, okay, ay ganoon din po, hindi siya nagbago. Same pa rin po, same. Hindi po siya nagbabago,
Okay, kagaya din po ng ta na ito po, hindi siya nagbago. Okay. At kung babasahin po natin ito, kasama ang dha sa salitang ito ay zalama, na ang kahulugan ay dinaya. Okay, zalama, dinaya. At ang kanyang itsura naman po sa gitna, okay, ay ganito rin po, hindi rin naman siya nagbago. Ganyan. At ang vowel niya dito ay sukun pa rin, patay na letra. At kung babasahin natin, yadhlimu. Yadhlimu. Ayan, ibig sabihin dinadaya. Zalama yadhlimu, dinaya, dinadaya. At ang kanyang itsura sa hulihan ay same pa rin po. Bumabalik din po siya sa kanyang original na itsura, na anyo. Okay? At kung babasahin po natin ito, ha? Wa'idhun. Mashallah. Mashallah, mashallah. Brother Said. Ang kahulugan ay preacher. Sinearch po natin sa sa Google. Okay. So yung ta at saka yung dha ay parehas po sila ng halos parehas sila ng itsura, ng bahay, ng forma. Tuldok lamang sila nagkaiba. Okay, nakagaya din po ng ibang mga letra, yung ta at saka yung tha, pares din sila. Yung jim, ha, kha, pares din sila, tuldok lamang. Dal at saka yung dhal, ra at saka yung zay, sin at saka yung shin, sad at saka yung dad, ta at saka yung dha. Subhanallah, talagang Okay, next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Ay ito yung tinatawag na ain. Ain. At kabilang ito talaga sa mga letra na mahirap bigkasin. Okay? Mahirap talaga bigkasin. Ain. Ain. Yung sabi nga nila ay talagang parang sumakit lang yung lalamunan kung paano mo siya bigkasin. Ain. Okay? Ain. Okay. Kasi ang katunog nito ay ang alif. Lalo na kapag pumasok yung vowels. Ay kung yung alif, O, di ba? So, magkaiba talaga. At saka yung So, kinakailangan, inshallah po, gaya nga ng sinabi ko, hindi naman tayo perfecto sa pagbigkas, ay ang mahalaga, tinatry natin yung ating makakaya, inshallah. Okay, ang ain po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ganito po ang kanyang itsura. Okay? Ganito po ang kanyang itsura. At ang letrang ito ay kabilang sa mga letra, pakisulat nyo po, kabilang sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Kailan yon? Kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna ay sa ibabaw sila. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, bababa. Okay? So kung ipasok po natin ang vowels nito, kung i-apply po natin ang vowels nito, kung makita po natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ang tawag sa kanya, ang basa sa kanya ay Hindi Okay. Saan ito makikita sa Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Rabbil Alamin. Ayun. So, kailangan din natin yun Oo, kasi kung babasahin natin ng Rabbil Alamin. Alamin. So, magkaiba. Rabbil Alamin. Alamin. Sasakit nyo lalamunan mo dyan. Okay. Okay, kung ipasok po natin ang vowel, ay isang guhit sa ibabaw ay Okay, sa ilalim, Okay, At kapag dhamma ay Ayan. At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan, okay, ay ganito na po. Ganito pong mismong nakapula.
So, kung mapapansin po natin, talagang ito yung letra na talagang totally nagbago. Maging sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Kasi kung titingnan mo yung kanyang original na itsura, kung siya ay single, o hindi siya sumama sa ibang mga letra, ay ito lang po ang kanyang itsura. Kaya lang, nung siya ay pumasok na sa sentence at ito nga sa unahan siya, ay ito lang yung kinuha. Yung itong mismong ulo lang niya at yung buntot na wala na. Natanggal na kasi may dumugtong na sa kanya. Kung kaya kinakailangan din natin talagang makabisado ang kanilang mga itsura kapag sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. So, ang itsura po nito ay ganyan lang po, ganyan, tapos dumugtong na sa kanya ang sumunod na letra. At kung babasahin po natin ito, kasama ang ain ay alima. Aliman, ang kahulugan ay nalaman. Okay? At ang kanyang itsura naman sa gitna, ayun, nagbago din. Kapag siya ay nasa gitna, ay ganito po ang kanyang itsura. Ito po, yan. Ganyan ang kanyang itsura kapag siya ay nasa gitna. Okay? Paano yun? Bakit nawala yung ganyan niya? Paano naging ganito? Nabaliktad. Ha? Nabaliktad ba? Kasi yan ang yan ang likas niya. Okay? Okay, so kailangan po nating tandaan na ganyan ang kanyang itsura kapag siya ay nasa sa gitna. Ang layo ng ng pinagkaiba nila kapag siya ay nasa unahan. Napakalayo. Okay? At kung babasahin po natin ito, kasama ang ain, ya'lamu. Alima, ya'lamu. Nalaman, nalalaman. Ayan. At ang itsura naman po niya kapag siya ay nasa hulihan, ayan, ay kagaya po nito. Hindi siya bumalik sa kanyang sa kanyang original na anyo. Okay? Ganyan po siya. Okay, bahagyang bumaba sa linya ang kanyang buntot. At kung babasahin po natin ito, kasama ang ain sa dulo, ay wasi'un. Wasi'un, wasi' na ang ibig sabihin ay malawak. Okay, malawak. Okay, so kung mayroon po kayong mga katanungan or hindi maliwanag, hindi clear sa pagpapaliwanag po natin, ay pwede po kayong mag-comment. Inshallah po ay sasagutin po natin mamaya. Next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na ghain. Ghain. Ano siya? GH. Pinagsamang G at saka H. At saka yung bunganga po natin dito ay medyo bilog din. Ghain, hindi ghain. Ghain. Yan. Okay, ang itsura po ng ghain ay kagaya din po ng ain. Okay, yung ain plain lang siya, ganyan. Pero yung ghain ay mayroong isang tuldok sa ibabaw nito. Okay? At ang letrang ito ay kabilang din po sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan siya ay bumababa sa linya. Yan. At ipasok po natin yung vowels niya. Kapag makita po natin ang small bar ulit sa ibabaw nito ay gha. Gha. Okay, gha. Kapag sa ilalim, ri. Ri. At kapag ganito po, dhamma ay ru. Gha, ri, ru. Hindi ga, hindi ga. Ga, gigo, hindi. Gha. Parang pagsabayin mo yung G at saka yung H. Gha. Okay, halimbawa, sa Suratul Fatiha pa rin, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ayan. Ito po yun. Ito pong letrang ito. Ayan. So, babasahin pa natin ulit. Gha, ri, ru. Gha, ri, ru. Ayan. At sabi po natin, ang itsura po ng ghain ay kagaya din po ng ain. Ayan, sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Parehas po sila. Ngunit ang ghain ay merong isang tuldok sa ibabaw nito. Yan, makikita po natin. So, kung babasahin po natin ito, nakasama ang ghain sa word na yan ay ghasala. Ghasala na ang kahulugan ay naglaba. Okay? Okay, naglaba.
At ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna, ay ganito rin po. Kagaya ng ain, meron lang siyang tuldok sa ibabaw. At kung babasahin po natin yan, yaghsilu. Yaghsilu na ang kahulugan niya ay naglalaba. Okay? At ang kanyang itsura naman po kapag siya ay nasa hulihan, ay kagaya din po nito. Kagaya din po ng ain kanina. Yan, pares lang sila. Ito walang tuldok, yung ghain may isang tuldok sa ibabaw. At kung babasahin po natin, ballagha. Ballagha. Okay, ballagha na ang kahulugan ay nagparating. Okay? So, sana po ay malinaw po sa ating mga mag-aaral. Mashallah. Mashallah. Nanonood pala si Mush, si Abdurrahman Mush. Nanonood si Abdurrahman Mush. Mashallah. Okay po, ipagpatuloy po natin. Ang next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang fa. Yung fa. Okay, yung letter F sa English. Fa. Okay. Yung fa ay yung bahay niya halos may kahawig doon sa ta, tha. Ta at saka yung tha. Dahil bakit? Kasi po yung kanyang yung kanyang bahay ay parang ganito po, parang nakahiga, ngunit may ganyan lang siya sa ulo niya. Okay, ganyan. At ang letrang ito ay kabilang po sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Okay, pakisulat po, palaging nasa ibabaw ng linya, kahit saan mo siya dalhin, sa unahan, sa gitna, sa hulihan, ay sa ibabaw siya ng linya, hindi siya pwedeng bumaba. Malinaw po. Nakagaya po dito sa ating TV. Ayan. Kasi ito po yung linya. Yan, so palagi po siyang nasa ibabaw ng linya, maging sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. At kung ipasok po natin ang kanyang vowels, i-apply natin ang vowels niya, makita natin ang isang guhit sa ibabaw ay fa. Fa. Okay, isa pala to sa mga letra na kailangan natin fa. Kasi walang P sa Arabic eh. Kaya hindi pa. Hindi pa. Fa. Okay, fa. Kung isang guhit sa ilalim ay fi. Fi. At dhamma, malit ng comma ay fu. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okay? At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan, ayan, ay ganito na po. Okay, ganito na po ang kanyang itsura. So ngayon ang nangyari, itong ulo na lang niya ang naiwan at saka yung buntot. Ay, at saka yung tuldok pala. Yung kanyang tuldok. Yung kanyang buntot, ito ay nawala na. Kasi may dumugtong na sa kanya. Ano yan, pasa? Okay? So, ganito na lang po. Tandaan natin, itong mismong yung itong part na to ang naiwan. Okay? Hindi nakasali yung kanyang buntot na kagaya po dito sa ating umuuga itong ating TV Ayan, umuuga. Okay. Kung babasahin po natin yan, kasama ang fa, sa word na yan ay faza. Faza na ang kahulugan ay nanalo. Faza, nanalo. Ano na to? Past tense niya, nakaraan na. Ibig sabihin, nanalo na. At ang kanyang itsura naman sa gitna, kapag siya ay nasa gitna, ayun, nagbago ulit. Nagbago ang kanyang itsura. Ano na lang, no? Ito na lang yung ulo na lang niya. Yung mismong pinakaulo na lang niya. At saka yung buntot, of course. Kailangan di mawala yun. Kasi pag walang tuldok yan, Wala na. hindi mo na mabasa kung ano. Parang ain na. Hindi na rin maging ain. Kasi yung ain sarado yung yung kanyang butas. Okay, ito may butas kasi Yan. At kung babasahin nga po natin yan, kasama sa word na yan ay yafuzu. Faza, yafuzu, nanalo, nananalo. Okay? At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa hulihan, mga kapatid, ay babalik ulit siya sa kanyang original na anyo. Tanging yung ain lamang. Tanging ain lamang at saka yung ha.
ang hindi babalik sa kanyang itsura, sa original na itsura. At ang kung babasahin natin to kasama yung fa sa dulo ay Alpon. alfun. 1,000. Alf. One. 1,000. 1,000. Yan, alf. Okay? Next letter po mga kapatid ay ang tinatawag na qaf. Okay, qaf. Ito yung letter Q. Kumbaga sa English, letter Q. At ang qaf, mga kapatid, ang pagbigas po natin dito ay kinakailangan ding bilog ang ating bunganga. Qaf. 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 Hindi qaf. Qaf. As in Q talaga, walang H. Kasi kung may H yun, kha. 'Di ba? Kha. Ito qaf. Qaf. Ayun, inshallah okay na. At ang itsura po nito, ayan, ay parang parang kamukha din siya ng fa kanina eh. Ayan, no? Kaso yung fa palaging nasa ibabaw ng linya. Hindi siya bababa. Itong letra namang ito ay pareha sila ng ulo ng fa, ngunit ang kanyang buntot ay bahagyang bababa sa linya. Okay? At meron siyang dalawang tuldok naman sa ibabaw. Kasi yung fa ay isang tuldok lang. Ito naman, dalawang tuldok sa ibabaw. Okay? At inshallah, i-apply natin ang kanyang vowels. Kapag makita natin ang isang guhit sa ibabaw ay qa. Qa. Sa ilalim, qi. Qi. At dhamma ay qu. Qa. Qi. Qu. Qa. Qi. Qu. Okay? At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay ganito po mismo. Ayan. Ngayon, ang nangyari dito ay mismong ulo na lang yang naiwan at saka yung dalawang tuldok. So, nawala na naman ang kanyang buntot kasi po may dumugtong sa kanya. Okay? So, kung babasahin natin to kasama ang letrang ito, yung ko, sa word na yan ay qama. Qama na ang kahulugan ay tumayo. Okay? At ang kanyang itsura po sa gitna ay katulad din ng fa. Tingnan mo yung fa. Ayan, parehas sila. Kaya lang yung fa, isang tuldok sa ibabaw, yung qaf ay dalawang tuldok sa ibabaw. Okay? At may may butas din siya dito sa sa gitna. At kung babasahin po natin yan kasama ang qaf, sa word na yan ay yaqumu. Na ibig sabihin ay tumatayo. Qama yaqumu. Okay? At ang kanyang itsura kapag siya ay nasa hulihan ay ganito po. Babalik ulit siya sa kanyang original na itsura na pagkakasulat sa kanya. Okay? At kung babasahin natin yan, ay al-falaqu. Al-falaqu o di kay al-falaqu. Okay? Nang kahulugan ay ang bukang liwayway. Yung suratul falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Okay? Min syarri ma khalaq. Okay? So ito po yon. Ulitin ko, yung fa at saka yung qaf ay halos magkapareha sila ng bahay, ng itsura. Okay? Yun nga lang, yung fa ay palaging nasa ibabaw ng linya at itong qaf naman, kung saan dito sila nagkaiba, ay ito po ay minsan nasa ibabaw at minsan siya ay nasa ilalim. At ang kanyang pinagkaiba din ay yung meron siyang dalawang tuldok sa ibabaw nito. Next letter po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na kaf. Kaf. Yung ito kanina, qaf. Bilog siya. Bilog yung taling bunga. Qaf. Ito naman, kaf, buka. Okay, naka-open yung bunga nga. Kaf. Ayan, normal lang siya. Normal lang yung bunga nga natin. Hindi kagaya nito ng qaf. Ito naman, kaf.
At ang itsura niya ay parang, L. ano bang tawag yan? Parang L na binaliktad. At saka may ganito sa sa loob. Is. Ayan, yung parang S ba yan? O, ganun. At ang letrang ito, mga kapatid, pakilista nyo po ay kabilang din siya sa mga letrang palaging nasa ibabaw ng linya, maging sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Okay? Hindi siya pwedeng bumaba sa linya. Nakagaya po nito sa halimbawa natin. At kung i-apply po natin yung vowels, kung makita natin ang isang guhit sa ibabaw, ay babasahin natin ng ka. Okay? Ka. Kapag sa ilalim, ki. At kapag ganito, ku. So halos parehas magkatunog sila dito. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ito naman, ka. Okay, buka talaga. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ayan. Para po natin ma-differentiate natin ang kanilang tunog. Masyaallah, English yun. Okay, ang itsura po ng kaf, kapag siya po ay nasa unahan, ayan, ay nagbago din sa kanyang original na pagkakasulat. Paano naging ganyan? Nasaan na yung ganito niya? Diba? Okay. So, kung mapapansin po natin, ay ganito na po ang itsura niya kung siya ay nasa unahan. Okay? So tandaan po natin. Kasi malayo siya sa original, no. At ang kaniyang kung babasahin po natin ito sa kasama yung kaf, sa word na yan ay paano? Kataba. Okay, kataba na ang kahulugan ay sumulat. Okay, sumulat. Kung tutuusin, nakuha na natin itong letrang ito, Anong letter to? Ta. Ito ba. Okay, kataba. Yun ang yun talaga yung yung advantage mo kapag talagang makabisado mo na ang kanilang itsura. Kung makita mo ng ganyan, dugtong-dugtong na, talagang kaya mo nang basahin, 'di ba? Kaya mong basahin. Ang mahalaga is kabisado mo. Kabisado mo na yung mga letra. Yes, kasi po kung hindi mo siya kabisado, talagang mangangapa ka kung paano mo basahin 'yan. Ano ba? Abdullah. Nangangapa pa si Abdullah. Okay. Si Refinage. Bro, assalamualaikum bro. Baka nanonood si bro. Okay. Ang kanyang itsura naman kapag siya ay nasa gitna ay ganyan ulit. Ayan, pares din. Okay, kaya lang dumugtong siya dito at saka may dumugtong sa kanya. At kung babasahin po natin yan kasama yung kaf sa sa salitang yan ay yaktubu. Mashallah si Brother Said, yaktubu. Talang malaking in-improve mo, bro. Gumagaling ka na ngayon, mashallah. Jazakallah khair. Yaktubu. Nang kahulugan niya ay sumusulat. Kataba, nagsulat o sumulat. Yaktubu, sumusulat o nagsusulat. Okay. At ang kanyang itsura po sa hulihan ay ganyan. Babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat. Subhanallah. At kung babasahin natin yan, Samakon. Samakon. Samakon? Ano ibig sabihin ng samakon? Samak, isda. Masyalo yun. Karagdagang yun, karagdagang word natin. Okay? Samak, isda. Okay? Mashallah. Ilang letters ang nakuha natin? Nagsimula tayo sa ta, di ba? Shin, dad. Ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Kaf. Ilan na yun? 7. Ilan yung natitira? Lam, mim, nun, ha, waw, ya. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Para bukas, inshallah, tatapusin natin yung natitirang 6 na lang. So, ulitin natin, ang nakuha natin ngayong araw na to ay ta. Okay. Kaya ibalik natin. I-rewind natin. Rewind. Ayan. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Ayan. So, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, at saka yung
kaf. So 7 letra po ang nakuha natin. So mashallah, ano na? 6 na letra lang titira, matapos natin ang buong alphabet. 28 lang naman kasi ito. Hindi lang natin naisali yung yung lam alif at saka yung hamza. So, i-review po natin ulit doon sa simula, inshallah. Pero yung babasahin lang natin ay yung mismong letra niya at saka yung vowels. Ayan. Okay, sabayan niyo po kami mga kapatid, no? Alif. 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 A. I. U. A. I. U. Sunod. Ba. 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 Bi. Bu. Ba. Bi. Bu. Sunod. Ta. 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 Ti. Tu. Ta. Ta. Ti. Tu. Tu. Sunod po. Tha. 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 Ta. Thi. Thu. Tha. Thi. Thu. Next letter po ay Jim. Jim. Ji. Ja. Ja. Ji. Ju. Ja. Ja. Ji. Ju. Next po ay Ha. 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 Hi. Hu. Ha. Ha. Hi. Hu. Hu. Next po ay Kha. Ha. Kha. Ha. Kha. Ha. Khi. Khi. Khu. Kha. Ha. Khi. Hu. Khu. Next po ay Dal. 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 Da. Da. Di. Du. Da. Di. Du. Yan. Next po ay Dhal. Sa. Dhal. Dha. Da. Di. Du. Dha. Da. Di. Du. Okay? Next po natin ay Ra. 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 Ri. Ru. Ru. Ra. Ra. Ri. Ru. Next po ay Zai. Zai. Sai. Kailangan natin yung makuha yung Z. Zai. Sai. Sai. Za. Sa. Zi. Zu. Za. Zi. Zu. Kasi dun sa may idha zulzilatil, talagang makakasunod dun yung Zai, no? Zalaha. Ayan. Next po ay Sin. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Okay. Next po natin ay Shin. 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 Sha. Shi. Shu. Sha. Shi. Shu. Next po natin ay Sa. Sod. Sa. Sod. Sa. 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 Si. Su. Sa. Si. Su. Yan. Next po natin ay Dod. Dad. Dod. Dad. Da. Di. Di. Du. Da. Di. Si. Du. Sunod po ay Ta. Ha. Ta. Ha. Ta. Sa. Ti. Tu. Ta. Sa. Ti. Tu. Tu. Sunod po ay Dha. Da. Dha. Da. Dha. Di. Du. Dha. Da. Di. Du. Mashallah. Next po natin ay Ain. 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 A. Ai. I. O. U. A. I. A. I. U. Ang sunod po ay Ghain. Gay. Ghain. Gahin. Ga. Ga. Ri. Ru. Ga. Ri. Ru. Ang sunod po ay Fa. Ha. Fa. 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 Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. Next po natin ay Qaf. Qaf. Fa. Qa. Ha. Qi. Ku. Qa. Qi. Ku. Next po natin ay Kaf. Allahu Akbar. Kaf. Fa. Ka. Ki. Ku.
ka, ha, ki, ku. Masya Allah. So, ang next po natin ay itong lam, mim, nun, ha, wow, at saka yung hiya. Inshallah. Bukas po yun. So, abangan nyo po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bukas po yan. Inshallah po, bukas, same time pa rin po tayo. 10:30 po, inshallah, dito sa ating lugar sa Saudi Arabia. At sa Pilipinas naman, 3. ay 3:30 ng hapon. Ewan ko lang sa ibang lugar no, kung meron tayong mga viewers sa ibang lugar, pero ang pag-aalam ko kung Singapore ay same time lang. Singapore, Malaysia, Hong Kong, same time ng Philippines. Okay? So abangan nyo lang po palagi ang live namin, inshallah. At inshallah po ay sisiguruduhin natin na bago pa man pumasok ang Ramadan, inshallah ay at least kaya nating magbasa ng Quran. Biiznillah. Nawa ay tulungan natin ang ating mga sarili para po makabisado natin ito at makabasa tayo ng Quran, inshallah. So, inshallah po hanggang dito na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsusubaybay, walang sawang pagsusubaybay, sa inyong pag-share. So, paki-share nyo po sa ating mga kapatid dahil po kung sinare po natin ito, ibinahagi natin sa ating mga kapatiran na gusto pang matuto at naging dahilan tayo na sila ay nakabasa rin ng dahil sa atin, ay inshallah po ay magkakaroon din tayo ng reward gaya ng reward na makukuha nila. At doon po sa mga brothers natin na gusto nilang mag-send ng kanilang pagbigkas through video, ay pwede nyo pong isend sa akin ng personal sa aking Facebook account. Okay, para kagaya po ng ginawa ng ating brother, si Brother Abdul Aziz, na yung binanggit natin kanina, yung pinakita natin kanina, pwede po kayong mag-send. At inshallah po ay para po mapakinggan natin ang mga pagbigkas ng letra kung may time lang po kayo. Okay? So, ulitin ko po, unang-una po ay nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito na binigay sa akin na para magbahagi sa inyo kahit papaano sa pamamagitan nito ay nakakatulong tayo sa ating mga kapatid, lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam at doon sa mga kahit na mga datihan na talagang gustong matuto, lalong-lalo kapag sa ganitong mga usapin, kasi ito po talagang pinakapundasyon para po tayo ay makabasa ng Quran. So talagang ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking kapatid na kasama namin dito, si Brother Said. Okay, na dumutulong din po sa atin, sumusuporta sa atin. At of course, yung aking asawa, mashallah, talagang sinusuportahan niya ako sa aking pagtuturo na ito. Nawa ay biyayaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinishare din po niya sa mga sisters natin na mga baguhan. Alhamdulillah. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa amin, sa pag-share sa ating mga kapatiran. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.